Kinumpirma ng Department of National Defense na nagpaplano na silang kumuha ng mga drones para sa UAV fleet ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit ani si Secretary Gibo ay hindi problema ang pagkuha ng mga drone, kundi ang pangunahing problema ngayon ay kung anong mga sistema at mga armas ang ikakabit dito. Alamin na buong detalye mamaya. At sa ibang balita, isang biglaan at mapaminsalang sakuna ang tumama sa mataas na lambak ng bundok sa hangganan ng Nepal at Tibet, kung saan sa loob ng ilang minuto, isang napakalaking pader ng putik, bato at tubig ang dumagundong sa mga ilog at tinangay ang mga infrastruktura at buong nayon sa ibaba dahil sa malakas na agos. At sa Middle East naman, naglabas ng pahayag si Admiral Brad Cooper kaugnay sa patuloy na operasyon ng US Forces sa Middle East, at kabilang sa mga binanggit ay ang paglinis nila ng mga mines na inilagay ng IRGC at ang pagharang sa mga oil tanker ng Iran, kaya ang Iran ngayon ay hindi pa rin makapagbenta ng langis dahilan upang walang sahod ang mga militar at pulisya nito. Sa patuloy na pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas, kinumpirma ng Philippine Air Force na may tactical working group na nakatutok para sa planong pagkuha ng military UAVs o unmanned aerial vehicles. Kasunod ito ng pagkumpirma ni Defense Secretary Gibo, kung saan sinabi nito na nasa plano na ng DND ang pagbili ng mga military drones na bahagi ng programang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. That's part of the modernization fund, but first and foremost, we have to integrate the capabilities and to have proper working procedures for using them. They currently have a fleet of UAVs, which provide ISR services for us. And as we mature on the cycle, Your Honor, then we can acquire more. Mayroon na nilang fleet ng UAV ang AFP na nagbibigay ng surveillance and reconnaissance o SR capability. Ipinaliwanag din ng kalihim na hindi mismo ang drone ang pangunahing problema sa pagpapalawak ng AFP, kundi ang mga sistema o manong ikakabit dito, tulad ng kung ano mga pampasabog at kung gagamitan pa ito ng mga fiber optic para sa mga malayuang pag-atake. Hindi na nagbigay ng detalye ang AFP kung anong klasing mga drone ang kanilang planong kunin, pero binigyang diin ito ang kahalagahan ng drone hindi lamang sa military operation kundi pati na sa disaster response. At sa ibang balita naman mga kabayan, August 26, 2026, isang biglaan at mapaminsalang sakuna ang tumama sa mataas na lambak ng bundok sa hangganan ng Nepal at Tibet. Guys, there's two lights, oh. Oh. Sa loob ng ilang minuto, isang napakalaking pader ng putik, bato at tubig ang dumagundong sa mga ilog ng Lendekula at Butikushi at tinangay ang mga infrastruktura at buong nayon sa ibaba dahil sa laki ng agos. Itinuro ng mga unang ulat ang isang magnitude 4.4 hanggang sa 5.2 na lindol bilang salarin. Ngunit nang lumabas sa mga datos ng seismologist at satellite, ang katotohanan pala ang ibang-iba. Hindi isang tectonic earthquake ang yumanig sa lupa, kundi ito ay isang napakalaking pagguho ng glacier sa mataas na bahagi ng mga bundok na nag-udyok sa napakalaking landslide at flash flood na ito. At upang mabilis na maunawaan, mula sa itaas ng mataas na nagyeyelong bundok ay sabay-sabay na bumagsak ang milyon-milyong tonelada ng yelo at bato sa dalisdis ng bundok. At dahil sa lakas nito, ang matinding kinetic impact ay naitala ang mga pandaigdigang seismometer, kung saan nakuha ng mga lokal na instrumento ang shockwave na naging dahilan naman upang mapagkamalan ng mga unang automated system ang impact bilang isang lindol. At habang bumabagsak ang mga bato at yelo sa sahig ng lambak ay naglikha ito ng isang high density na debris flow na sumira naman sa isang pansamantalang dam sa loob ng ilang minuto na naglabas ng isang biglaan at mapiminsalang agos ng tubig.
Sa mga videong kuha ng mga lokal ay makikita ang nakakapangilabot na pagragasa ng tubig. Sa isa pang footage ay makikitang kalmado ang Jialing Port sa border ng Tibet at China. Ngunit ilang sandali pa ay hindi na nakaligtas sa mga tao dahil sa bilis ng pangyayari. Malaki ang gusaling ito na itinayo ng China at maraming mga empleyado, ngunit sa isang iglap ay nabura sa mapa ang gusaling ito na tila ba walang bakas na mayroon palang itinayong malaking gusali dito. Sa larawan bago ang sakuna ay ganito ang itsura nito sa aerial view, ngunit nang matapos hampasin ng pinagsanib na puwersa ng bato at tubig ay nawala ito. Base sa huling tala ay kulang-kulang 200 na mga katawan na ang natagpuan na wala ng buhay, habang higit 1,000 naman ang nawawala sa nangyaring sakuna. At sa update naman sa Middle East mga kabayan, ang US Central Command ay naglabas ng isang pahayag tungkol sa kanilang paglinis sa shipping lane sa Strait of Hormuz, kung saan inalis umano nila ang mga mina na inilagay ng IRGC noon, at halos 1,500 komersyal na barko ang inalalayan nila sa strait na nagdadala ng humigit kumulang 750 milyon na bariles ng krudo patungo sa pandaigdigang pamilihan. Habang sinabi rin ng CENTCOM na wala umanong mga barko ang pumapasok at umaalis mula sa mga daungan ng Iran nang walang pahintulot ng Amerika. Ani Cooper, 75 mga barko ang pinabalik matapos nilang subukang tumagos sa US blockade. Mayroon din umanong 3 barko mula sa Iran ang sumubok, ngunit na-disable o binaril ito ng US forces dahil umano sa hindi pagsunod. Hi, I'm Admiral Brad Cooper, Commander of U.S. Central Command, here with an operational update on 2 ongoing missions in the Middle East. Many of our 50,000 U.S. troops operating across the region are doing outstanding work executing the naval blockade against Iran while maintaining commercial traffic flow through the Strait of Hormuz. As recently announced, the U.S. military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Strait's international shipping lanes that were laid months ago by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. Internationally recognized transit routes in the Strait are free of Iranian sea mines thanks to the incredible work of the U.S. military. Let's take a look at exactly what this means. Here's a nautical chart of the Strait of Hormuz and surrounding seas. It's frequently used by mariners around the world and clearly identifies the internationally recognized Traffic Separation Scheme, which you see labeled on the chart as TSS. A traffic separation scheme is a highway system for ships on the ocean. Here on the chart, a dividing line is shown and placed between lanes with opposing traffic directions to keep ships safely apart in the narrow waterway. These are the long-standing lanes international shipping has historically used to transit the Strait of Hormuz, and over the past few months, our forces meticulously and quietly cleared them of sea mine threats using a combination of Navy divers, Navy SEALs, and U.S. air power from the Army, Navy, Air Force, and Marine Corps. The circumstances were challenging and dangerous to say the least, but we got the job done. Bottom line, today, international shipping lanes are open and momentum is building. Over the past several months, U.S. forces have assisted nearly 1,500 commercial vessels in transiting the strait by providing coordinated protection. Those ships were carrying nearly 750 million barrels of crude oil destined for global energy markets, which is a massive volume. And while American forces have supported 750 million barrels of crude oil leaving the Gulf, Iran has exported zero oil
from its shores since we resumed the naval blockade in mid-July. We have been highly effective. No ships have entered or left an Iranian port without our permission, and we have only allowed ships to pass through on humanitarian grounds, which is a credit to the dedication and professionalism of our sailors, Marines, and airmen in particular, executing this complex mission. Since resuming the blockade, thousands of U.S. service members operating more than 20 warships and hundreds of aircraft have sustained our success, turning around 75 vessels attempting to run the blockade and disabling 3 vessels that did not comply when directed. CENTCOM forces have demonstrated time and time again that we are laser focused on this mission. We remain vigilant, lethal, and resolved. During a recent trip to the region, I saw firsthand how our brave men and women continue to answer the call. I had the privilege to recognize and thank our troops personally for their extraordinary service. We've asked them to stay ready, and that's exactly what they are doing. I just could not be prouder of their efforts, and I know that the American people share that same pride. So to all our service members, keep up the great work. Continue to take care of one another, and Godspeed. Thanks so much.